Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, kung saan man makarating ng aking vlog. Andito na naman sila Kwatsero Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. So yun na nga guys, may mga nagtatanong sa akin, nasaan na daw ako, bakit daw hindi na ako nagkukomento. At ano daw yung komento ko sa nagdaang eleksyon. Para sa akin guys, yung nagdaang eleksyon is full of magic. Punong-puno siya ng magic guys. Kasi may mga nangyayari na hindi natin inasahan. 'Di ba? Lalong-lalo na yung pagkapanalo ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan. Yung dalawa na yan, pagdating sa survey, malayong-malayo sa katotohanan. Hindi natin inaasahan. Sila yung mga isinusuka na ng taong bayan. Bakit number 2 si Bam Aquino? Anong magic ang ginawa niya? 'Di ba? So, marami mga nangyayari na hindi natin talaga ini-expect na mangyayari. Hindi natin ini-expect na manalo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, pero nanalo. Ang tanong, anong magic? 'Di ba? Anong magic ang nangyari? Hindi kaya dahil sa pag natin na motherly magic? Ito, tingnan nyo guys. Nanay ako ni Bam. So, kampanya nyo naman kami, ha? Kumusta mo kayo? Kumusta kayo? Anong number siya sa balota? Ako po yung nanay niya. Ako po yung nanay ni Bam. Ipagdasal niyo po si Bam at ipagkampanya po ninyo. Kumusta kayo? Ako yung nanay ni Bam. Oo, boto niyo si Bam, ha? Okay, pero kalimutan si Bam. Ako yung nanay ni Bam. Aquino? Opo, nagangampanya po kami sa kanya. Ako yung nanay ni Bam, ako yung mama ni Bam. Nanay ni Bam, iboto niyo si Bam, ha? Ako po ng mama ni Bam. Kumusta po kayo dito? Opo. Ay, tulungan niyo po siya. Ako po yung mama ni Bam. Supportan mo natin si Bam. Opo, number 5 po siya sa balota. Huwag niyo po kalimutan, Bam Aquino po. Ako po si Melanie Aquino, ang nanay ni Bam. Pinagdadasal ko po kayong lahat. Pinagdadasal ko po ang ating bayan. At lalo-lalo na po, pinagdadasal ko ang aking anak na si Bam Aquino. Number 5 po siya sa balota. Kita nyo guys, hindi kaya magic ng nanay or magic ng tinatawag natin na millennials and the Gen Z. Ito guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo po, nung nagsimula po tayo, napakalayo po natin. Pero unti-unti po nating naayakyat ang ating estado. Gawa po ng tulong ng Diyos at syempre ng sipag, tiyaga at pagtutulungan ng taong bayan. Kasama syempre ang kabataan. Proud po kung sabihin, 7 taon na po, libre ang kolehiyo dito po sa Iloilo at sa buong Pilipinas. So ang nais po namin po sa ating mga pamilya, no? So yun, meron na tayong magic ng nanay, magic ng
Gen Z at millennials, or hindi kaya magic ng Comelec? Tingnan natin. Days before that, nag-interview ka sa akin and yung parang almost 2 hours or 2 hours ba yun, na sinabi ko may resulta na sila sa senatorial elections. 831. O, 831. O, sabi ko yung 8, tao yan ni Bangag Marcos Jr. Yung 3 kay President Duterte, yung isa si Jaime. And exactly, yung resulta is 6 ang alyansa plus 2 dilawan, di ba? Unexpected yung number 2. Mga kababayan, hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So, 6 sa alyansa, declare, mga kababayan, 6 sa alyansa, plus 2 sa dilaw na may nilaglag. Nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Tapos, pinatlo kay PRRD plus Jaime. O, di tama yung sabi ko. Sa laban, Yun. Nabuo na natin yung 3 mahika, 3 magic sa pagkapanalo ni Bam Aquino. Possible din, parang nagkaroon siya ng kombinasyon, no? Yung support ng Gen Z at support ng panalangin sa mother ni Bam, at yung pinakamalakas doon, yung sa Comelec. Possible talaga yon na nagkaroon ng dagdag bawas. Kasi ganito yan, tingnan nyo guys, pakita ko. Bago tayo matulog sa gabi, yung boto ni Bongo nasa 26 million na. Kinabukasan, nagiging 21 million na lang. So, hindi kaya dinagdag doon sa boto ni Bam? Di ba? Tanong lang yun sa akin, Comelec. Ako'y nagtatanong lang. Kasi, hindi naman talaga lubos maisip ng taong bayan kung bakit nakasali sa top 12 si Bam Aquino pati si Kiko Pangilinan. Pero kahit ganun pa man, kahit may mga haka-haka na ganun, pero dapat ang Duterte team ni Pangulong Duterte, dapat nilang bantayan itong kampo ng liberal. Kasi sa ngayon, hindi na Marcos at Duterte ang kalaban, ang magkaaway. Kung hindi, Liberal Party na at Duterte. So meaning, nanumbalik na uli yung lakas ng mga dilawan. May power na sila uli eh. So na-revive yung kanilang lakas. Isipin nyo, Pangasinan, number 1 si Bam Aquino. Bicol Region, number 1 si Bam Aquino. Batangas, Cavite, di ba? Yung mga winning area na yan, nag-number 1 si Bam Aquino dyan. Oh. Ang Cebu, nung unang panahon, malakas ang Liberal Party dyan. Bago si Pangulong Duterte, dilawan yan, yung Cebu. Namatay lang yung dilawan dyan nung nagiging Pangulo si Pangulong Duterte. Oh. Napunta yung simpatiya ng mga taong bayan kay Pangulong Duterte sa Cebu. Pero ngayon, nung binigyan sila ng chance na maupo uli, so may possibility talaga na yung Visayas region na yan, magiging hati ang boto dyan. Yung Iloilo, number 1 si Bam Aquino dyan. Liberal country yan. Nandyan si Drilon, di ba? Oh. Nandyan yung mga Garin, mga liberal yan. Oh. Kaya kung si Inday Sara, pag hindi siya ma-impeach ngayon at magiging kampante siya, baka hindi siya manalo sa 2028 kung tatakbo siya ng pagkapangulo. Possible dyan ang kakalabanin niya, Liberal Party. Ito guys, tignan mo, ang winning
winning area ni Bam Aquino. Kasi yung pagkapanalo ni Bam Aquino, ano naman talaga din yun. Reasonable din yun. May ano din yun. May punto din yun. Kasi tingnan mo yung area, guys. Marcos. Pumapangalawa naman sa kasalukuyang bilangan ay si dating Senador Bam Aquino returning to the Senate, no? Marami sa kanyang boto, no, ay nanggaling sa mga pinakamalalaking rehiyon sa dami ng mga botante, magmula Region 3 or Central Luzon, Region 4A, Calabarzon at ang National Capital Region. Makikita mo, pag pinagsama-sama yung nakuha niyang boto dito sa tatlong rehiyon na to, mahigit kumulang 10 million votes. At ang 10 million votes ay responsable na ito para sa, o katumbas na nito yung 50% ng kabuang boto ni Senator Bam Aquino. Bukod pa dyan, makikita din natin na nangunguna or top Senate candidate sa Siyam mula sa 10 vote-rich provinces si Senator Bam Aquino, Bulacan, Pangasinan at iba pang mga malalaking probinsya na makikita nyo dito. Bukod tangi lang siguro yung Pampanga kasi sa last check natin, no, siya ay pumapangalawa sa Pampanga kay Senator Lito Lapid, merong 15,000. Maliit lang na margin, no, si Senator Lito Lapid, at sa kabuuan yung total votes from 9 provinces na yan, halos 7 million na yan, no, or 33% ng kanyang mga boto. Yun guys, kita niyo yung mga nakuha ni Bam Aquino na boto sa mga malalaking lugar, especially sa Luzon area, di ba? Sa Region 1, Region 3, Region 2, Pangasinan, di ba? Sa Bicol Region, baluarte ng mga Liberal Party yan, Bicol Region. Plus, dinala pa siya ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, nag-spread yan, buong Pilipinas yan, from Luzon, Visayas, Mindanao. Alam naman natin na very popular yung Iglesia ni Cristo pagdating sa black voting, di ba? Plus dinala pa siya sa BARM. May mga iba nating kapatiran na Muslim na dinala siya. So, talagang may possible din talaga na umabot sa ganong kalaki yung boto niya. Kaya nung una, nag-isip din talaga ako at nagtaka bakit nag-number 2 si Bam Aquino sa eleksyon, di ba? Na nung mga nakarang survey, hindi naman siya pumapasok. Pero bakit nag-number 2 siya? So nung nakita ko na yung result nationwide, so doon ko na conclude na talagang pagkapanalo ni Bam is ano talaga siya, seasonal talaga. So panahon niya na talagang manalo. Kaya yan ang bantayan ng PDP o ni BP Sara. Kasi si Bam Aquino, love na love siya ng mga Gen Z. Kita naman natin kung gaano siya ka mahal ng mga kabataan. Di ba? Baka mamaya yan pa yung magiging kalaban ni BP Sara sa 2028. Di ba? Malaking winning yan si Bam Aquino. Kaya ingat, no? Ang PDP laban, hindi sila dapat magiging kampante. So ito naman kay Pastor Kibuloy, guys. Kung si Pastor Kibuloy man ay dinaya or may mga tao lang talaga na hindi bumuto sa kanya dahil ayaw yung pagkatao niya, dahil sa mga pronouncement niya na siya yung Son of God or appointed Son of God, di ba? So, lahat naman talaga sa atin, lahat naman tayo anak ng Diyos, lahat tayo son and daughters of God, di ba? Alangan, sino ba ang kiklaim nyo na tatay? Si God naman talaga, di ba? Si Pastor also is a son of God. Na-misinterpret lang talaga ng mga ibang mamamayang Pilipino yung pagka-pastor ni Pastor Kibuloy. Kaya isa yan sa mga reason siguro kung bakit nagdadalawang isip sila na hindi iboto si Pastor Kibuloy. Pero kahit ganun pa man, guys,
hindi nyo binoto si Pastor Kibuloy, hindi yan kawalan ni Pastor. In the first place, ayaw ni Pastor ng politics. Ayaw niyang pumasok dyan. Kaya lang naman siya pumasok at napilitang pumasok sa politika dahil sa nangyari sa KOGC na ayaw niyang mangyari sa ibang church or religious organizations na yuyurakan yung simbahan nila, di ba? Kaya siya napilitang pumasok sa politics kasi meron siyang baguhin na at sa gobyerno, di ba? Gusto niya ng change talaga. Ang ganda ng plataforma ni Pastor Kibuloy. Zero corruption. Walain niya lahat ng mga corrupt or nagiging dahilan sa korupsyon sa gobyerno. At sinong pinasok nyo? 'Di ba? Sinong ipinalit nyo kay Pastor si Kibuloy? Si Lacson. Sino ba si Lacson? Si Lacson ayaw niya ng pork barrel pero siya yung author ng liquidation by certification. 'Di ba? Liquidation by certification is legal corruption yan. So yan yung pinakaunang gawin sana ni Pastor Kibuloy na matanggal sa Congress at saka sa Senado. Pero since na hindi nyo nga siya binoto dahil ayaw nyo sa kanya, dahil iba ang religion ninyo, iba yung paniniwala ninyo, so okay lang. Pero magtiis kayo sa korupsyon. Ganun lang yan. Huwag na kayo magreklamo kung mangurap ang mga politisyan natin. Kasi gusto nyo ng ganun di ba? Hindi kawalan ni Pastor Kibuloy yan. At isa pa, merong gustong gawin si Pastor Kibuloy para mapabilis yung access ng mga goods from Mindanao, Visayas to Luzon. Gusto niya magkaroon ng connectivity ang bawat isla ng bansa from Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo ba guys, na yung idea na yan ay idea din yan ng isang religious leader ng Korea na ang gusto niya mangyari is magkaroon siya ng Bering Strait project na i-connect niya ang Europe sa US, i-connect niya ang Russia sa US, i-connect niya ang Asia sa US through train. Magkaroon siya ng Bering Strait sa ilalim ng dagat, doon niya padaanin lahat ng train. So, ang ganda nung project na yun kung natupad yun, di ba? So, nung nakita ko yun at narinig ko kay Pastor Kibuloy na yan ang gusto niyang gawin, namangha ako. Di ba? Kaya, sinubukan ko siyang i-campaign sa mga taong bayan dahil sa gusto niya mangyari sa bansa, connectivity. Ang ganda nun. Pero ayaw nyo ng ganun di ba? Gusto nyo balahurain kayo ng mga politician, wala tayong magagawa. Yun ang gusto ninyo mangyari sa bansa natin na iupo pa rin natin yung mga corrupt politician natin. Di ba? So, kasi ang nag-decide naman yan, hindi naman si pastor. Ang nag-decide niyan, tayo, taong bayan. Kayo, bumoto pa kay kung sino-sino dyan ng mga may bahid sa korupsyon. Wala tayong magagawa, di ba? Kagustuhan ninyo yan. So, wag na kayong magreklamo, magtiis na lang. So, hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Thank you so much for watching. Bye-bye. Ingat kayo. God bless guys.